Ano nangyari sa'yo? Bakit may benda yung braso mo? Napalaban kanina. May nadaanan kasi kaming hardware na hinohold up eh. Sino naghatid sa'yo? Si Jojo, hindi ko na pinababa. Hinihintay na rin yun ng misis niya. Kaya pala, iba yung kaba ko kanina eh. Tapos nung tinatawagan naman kita, hindi ka sumasagot. Yun pala eh, may nangyayari na sa'yong masama. Si Jojo din ba ang naghatid sa'yo sa ospital? Oo, tsaka yung isa naming kasamahan. Okay ka na ba ngayon? Oo, huwag ka na mag-alala. Daplis lang naman to. Mabuti naman. Kumain ka na ba? Oo, bago kami umuwi, kumain na kami ni Jojo. Mabuti pa. Magpahinga na tayo. Kanina pa ako inaantok eh. Pinipigilan ko lang talaga ang sarili ko. Kanina pa nga kasi ako hindi mapakali. Oo, sige, susunod na ako sa'yo. Bakit? Ano pa bang gagawin mo? Wala naman. Wala naman pala eh. Halika nang matulog. Sigurado akong maaga ka na naman gigising. Sige na nga. 3 taon na kaming kasal ni Ricky. Sa iisang probinsya lang kami at sa isang barangay lumaki. Magkaibigan din ng mga pamilya namin. Katatapos ko lang noon mag-take ng licensure exam for teacher nang magsabi siya na kung pwedeng manligaw. Makalipas nga ang 2 buwan niyang panliligaw sa akin ay sinagot ko na siya. Si Ricky ng mga panahon naman na yon ay ganap ng pulis. Kung saan-saan siya nadedestino ng mga panahon na yon. Pero hindi naging hadlang yun sa aming pagmamahalan. Makalipas nga ang ilang taon bilang magkasintahan, nagpakasal na kami. Kaya nga lang hanggang ngayon hindi pa kami binibiyayaan ng anak. Habang magkasintahan kami, nagtuturo naman ako sa pampublikong paaralan sa mismong barangay namin. Pero dahil sa hindi naman talaga pagtuturo ang bokasyon ko, hindi rin ako makatagal. Hindi kasi ang kursong ito ang gusto ko noon. Dahil mahirap lang kami at iginapang lang ng aking mga magulang ang pag-aaral ko. Napilitan na rin akong tapusin ang kursong kinuha ko. Sa kasamaang palad nga lang bago kami ikasal ni Ricky noon, sabay na nasawi ang mga magulang ko sa isang aksidente. Oh, bakit bumangon ka na agad? Ang aga pa naman. Hindi na ako makatulog eh. Ipagtitimpla muna kita ng kape. Hindi pa kasi ako nakakatapos magluto eh. Ayos lang, hindi pa naman ako nagugutom eh. Kumusta na sugat mo? Sumasakit pa ba? Medyo kumirot nga. Mamaya pagkatapos kumain, iinuman ko na lang ng gamot. Ilang araw ka nga palang hindi papasok. Ngayong araw lang. Bukas kailangan ko na mag-report sa presinto. Sigurado ka bang kaya mo na magtrabaho? Oo naman. Tsaka wala pa akong 1 taon dito. Ayoko naman na isipin ng mga kasamaan ko tatamad-tamad na ako agad. Alam naman nila na nasugatan ka sa engkwentro kahapon. Maiintindihan naman siguro nila yun. Daplis lang naman to, malayo sa bituka. Kaya makakapag-duty pa rin naman ako. Hay, sige. Kung hindi ka pa papipigil eh. Sa susunod mag-iingat ka na lang. Sa klase ng trabaho ko kahit anong ingat namin, kapag oras na talaga, oras na. Kayo talagang mga pulis? Pare-pareho na lang kayo ng sinasabi. Masyado ka namang seryoso. Siyempre, nag-aalala ako sa'yo. Tuwing lumalabas ka ng bahay, grabe ang kaba ko. Ayoko lang ipahalata dahil tsak naman nasasabihin mo na hindi pa ako nasanay. Ayaw mo bang magturo ulit? Para mabaling naman sa ibang bagay ang atensyon mo. Alam mo naman na hindi ko talaga gusto ang magturo. Baka maghanap na lang ako ng ibang mapapasukan. Kahit na ano pang desisyon mo, susuportahan kita. Mag-1 taon pa lang kami sa lugar na yun. Nang mailipat na naman ng destino si Ricky, sumama na ako sa kanya. Sabi kasi ng hepe nila baka abutin ng ilang taon sa lugar ang asawa ko. Sakto namang wala na rin akong trabaho noon. Malayong probinsya ang nilipatan namin. Kahit mag-1 taon na kami sa lugar, hindi ko pa rin makagamayan ang pamumuhay doon. Masyado kasing seryoso ang mga tao.
Kahit araw walang makikitang mga tao sa daan. May mga kapitbahay naman ako pero hindi sila gaano nakikipagkwentuhan. Ang isang kapitbahay nga namin dito ay napakasungit. Laging nakaangil kapag kinakausap. Kaya hindi rin kami naging malapit kahit pader lang ang pagitan ng tinitirhan namin. Mukhang may kaaway na naman ang kapitbahay natin Kaaway yata na yung magbubuti. Parang hindi yata nagkasundo sa ibinibenta niyang kalakal. Wala talagang patawad ang matandang yon. Masanay ka na sa kanya. Kita mo ang walang makasundo eh. Hindi ko lang kasi maiwasan na maawa sa magbubuti. Grabe kung sigawan niya. Lagi talaga yung pasigaw magsalita. Kahit nga sa akin ganun siya makipag-usap eh. Binabaliwala ko na lang. Nakakausap mo ang matandang yon? Minsan lang naman. Nung nagkasabay kami sa paglalabas ng basura. Buti pa iwasan mo na lang. Mas-stress ka lang sa kanya. Hindi naman ako laging lumalabas ng bahay. Kaya malabong magkita kami lagi ni Aling Salud. Aling Salud pala ang pangalan niya. Oo, narinig ko na lang na yun ang tawag sa kanya ng mga kapitbahay natin. Sa pagkakaalam ko nga rin, matandang dalaga yon, kaya siguro masungit. Kaya naman pala. Wala ka na mong nakalimutan? Yung sugat mo, ingatan mo ha? Opo, wag ka na mag-alala sa akin. Oo nga pala, yung lagi kong bilin. Kahit probinsya to, wag kang pakampante. Lagi mong isasara ang gate at pinto nitong bahay, ha? Tawagan mo rin ako agad kapag may napansin kang kakaiba sa labas. Wag mong kalilimutan yan, ha? Oo na, sige na. Memoryado ko na yung mga habilin mong yan eh. Halika na, ihahatid na kita sa may gate. Hindi naman nagtagal dumating na rin ang kasamang pulis ng asawa ko. Hindi naman agad ako umalis sa kinatatayuan ko. Hanggat hindi nawawala sa paningin ko ang owner na sinasakyan ni Ricky. Akma na sana akong papasok sa loob nang maramdaman kong may nakatingin sa akin. Paglingon ko sa katabing bahay, naroon din sa labas ng gate niya si Aling Salud. Mataman ang titig niya sa akin. Kahit naiilang, ngumiti naman ako sa kanya. Bahagya pa ako nagulat nang lumapit siya sa akin. Hawak pa niya sa isang kamay ang walis tingting. Marahil kasalukuyan siya nagwawalis. Isa sa napansin ko, laging malinis ang bakuran ng matanda. Magandang umaga po, Aling Salud. Magandang umaga din sa'yo. Mukhang maaga yatang umalis ang asawa mo ngayon. Kailangan po niya kasi mag-report sa nangyari nung isang araw. Kahapon po kasi hindi siya nakapasok. Napansin ko nga na nakabenda ang braso niya. Napasabak siguro sa laban. Ganun na nga po. May nadaanan po kasi silang hinuhold up na hardware sa bayan. Maiba nga pala ako. Wala pa ba kayong anak? Wala kasi kung nakikita na bata o naririnig man lang eh. Wala pa po. Ilang taon na ba kayo nagsasama? 3 taon na po kaming kasal. Kasal pala kayo. At least ikaw ang legal. Alam mo naman ang mga pulis, ika nga nila matutulis. Nako, matino po ang asawa ko. Halos sabay po kaming lumaki sa probinsya at magkaibigan po ang pamilya namin. Kaya po, kilalang kilala ko na si Ricky. Ganun ba? Kung ganun, maswerte ka. Pareho lang po kaming maswerte sa isa't isa ng asawa ko. Wala ka bang trabaho? Hindi ka ba naiinip sa bahay ninyo? Dati po akong teacher, pero nag-resign na po ako. Hindi po kasi talaga pagtuturo ang buhay ko eh. Sa bagay, mahirap talaga maging guro. Kailangan may puso sa pagtuturo eh. At kailangan mahaba ang pasensya. Kayo po, ano po ang pinagkakaabalahan ninyo? Ay, ang libangan ko lang pag-aalaga ng mga orchid. Nasilip ko nga po minsan. Ang gaganda po ng mga alaga niyong orchids. Hindi po ba sila mahirap alagaan? Hindi naman. Huwag niyo po sanang mamasamain ang pagtatanong ko. Wala po ba kayong kasamang kamag-anak sa bahay ninyo? May nakikita ka bang may lumalabas-pasok sa bahay ko maliban sa akin?
Wala nga po. Baka lang kako may dumadalaw sa inyo. O sige, para mawala ang kuryosidad mo sa buhay ko. Dati akong nurse sa Canada. Marami din akong pamangkin na pinag-aral hanggang makatapos sila. Pero nang sabihin ko na uuwi na ako ng Pilipinas at inaasahan kong sila ang mag-aalaga sa akin, ayun, nawala na ng pakialam sa akin. Mga walang utang na loob. Pasensya na po. Dapat pala hindi na lang ako nagtanong. Uminit tuloy ang ulo ninyo. Ayos lang naman. Tingin ko naman sa iyo hindi ka tsismosa. Katulad ng mga taga rito. Naku, hindi po ako ganon. Mabuti naman. Dahil sa lahat ng ayoko, yung mahilig mangialam sa buhay ng iba. Nasundan ko na lang ng tingin si Aling Salud habang papasok siya sa kanyang bahay. Hindi ko maiwasan na mapailing sa naging usapan namin ng matanda. Hindi naman ako nakaramdam ng inis sa kanya. Nakaramdam pa nga ako ng awa at naisip na kaya ganun ang ugali niya. Dahil na rin sa mga ginawa ng mga pamangkin niya. Nung gabing naghahaponan na kami ni Ricky, naikwento ko sa kanya naging usapan namin ni Aling Salud. Mabuti naman nakipagkwentuhan siya sa'yo kahit na sandali lang. Nagtaka nga rin ako Siya pa mismong lumapit sa akin kanina. Medyo nakakailang nga lang ang mga tanong niya sa akin. Nakakailang naman talaga yun. Ayaw niya may nakikialam sa kanya pero yung mga tanong niya sa'yo, masyadong personal. Hindi naman na siguro siya magtatanong ulit sa susunod. Nasabi ko na rin naman ang tungkol sa buhay natin. Sana nga. Tsaka, nakaramdam din naman ako ng awa sa kanya. Isipin mo yun, pagkatapos niyang pag-aralin ng mga pamangkin niya, nung siya naman ang nangangailangan ng kalinga, pinabayaan siya. Tingin ko, mabait siya dati Baka nagbago na lang dahil sa pang-aabando na sa kanya ng pamilya niya. May mga tao talaga na hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Madalas kamag-anak pa. Malas na nga lang niya talaga. Natapat siya sa ganong kamag-anak. Kung sakaling makipagkwentuhan siya ulit sa akin, makikipagkwentuhan naman ako sa kanya Malay mo, bigla siyang bumait. Ikaw ang bahala kung kaya mo bang sakyan ang kasungitan niya Kaya naman. Basta ba, wag lang siyang mangangagat. Pero lumipas na lang ang ilang linggo. Hindi na ulit nasundan ang pakikipag-usap ni Aling Salud sa akin. Pinagkibit balikat ko na lamang ang bagay na yon at nakalimutan ko na rin naman. Samantala dahil buo ang tiwala ko kay Ricky, ni minsan hindi ako nagduda na meron siyang ginagawang kalokohan sa kanyang trabaho. Wala akong kamalay-malay na ang iniisip kong matinong asawa ay naimpluwensyahan na ng mga kasama. Itong porsyento mo, pre. Hindi ka ba nakukonsensya sa ginagawa natin? Hindi. Bakit? Ikaw nakukonsensya ka na ba? Ha? Ay, ang totoo niyan, pre. Pakiramdam ko wala na tayong pinagkaiba sa mga hinuhuli nating mga kriminal. Ngayon ka pa na konsensya. Yan tagal na natin ginagawa to. At saka pangungutong lang naman ang ginagawa natin Kaya wag mong ikumpara sa atin yung mga kriminal na nahuhuli natin. Yun na nga Maliliit na tao ang kinokotongan natin. Kakarampot na nga lang ang kinikita nila. Ibinibigay pa sa atin. Kung ayaw nila magbigay sa atin, di maghanap sila ng mapapwestuhan nila. Yun nga lang, malang renta. Kaya mamili na lang sila. Magbibigay sila sa atin o kukumpiskahin natin ang mga paninda nila at makukulong pa sila. Kung hindi nga lang malit ang sahod natin hindi ko to gagawin. Ang sabihin mo, nagugustuhan mo na rin to. Tsaka yung iba nga natin mga kasamaan mas matindi pang ginagawa Oo na. Ang mabuti pa, umalis na tayo rito. O sige, tara na nga. Pangungutong lang talaga ang ginagawa ni Ricky dahil na rin sa impluwensya ni Jojo. Kadalasan puro mga nagtitinda sa bangketa ang kanilang hinihingan. Kapalit ng hindi pagpapaalis sa kanilang pwesto. Isang babayang nasa edad na 40. Kasama ang 3 anak na nagtitinda ng mga gulay. Nilapitan yun ni Jojo at hiningan ng mas malaking halaga. Dahil umano sa ilang araw na hindi pagbibigay.
Parang awa niyo na po, sir. Huwag niyo na po muna akong hingan ngayong araw. Sunod-sunod po nagkasakit ang mga anak ko. Wala pa po kaming benta ngayon eh. Wala akong pakialam. Ang importante sa amin ang kasama ko. Ang obligasyon mo sa amin. Nakikiusap po ako sa inyo. Kahit ngayon lang po. Mabawi na lang po ako sa susunod, sir. Hindi ka pa talaga makaintindi, ha? Akin na nga yan! Huwag po! Ibalik niyo po ang bag ko, sir! Sinungaling ka rin no? Sabi mo wala kang pera. Ano to, ha? Ibalik niyo po yan! Pabili yan ng gamot ng anak ko! Hiniram ko lang po yan sa kapitbahay namin, sir! Maawa na po kayo! Akin na to! Magtinda ka na lang ng gulay kapalit ng pera na ito! Akin na po yan, sir! Ibalik niyo po sa akin yan! Huwag mo nga akong mahawak-hawakan, ha? Tatamaan ka na talaga sa akin! Pre, wag. Babae pa rin yan. Hindi tamang saktan mo. Nagmamatigas eh. Ang mabuti pa, umalis na tayo rito. Sa iba naman tayo manghingi. Mabuti pa nga. Ikaw sa susunod tatamaan ka na sa akin. Kapag nagmatigas ka pa ulit. Pasalamat ka, pinigilan lang ako ng kasama ko. Sasama ninyo! Wala kayong mga konsensya! May araw din kayo! Talaga bang hindi ka titigil babae ka? Tama na yan. Hayaan mo na siya. Umalis na tayo rito. Nakakakuha na tayo ng atensyon ng mga tao eh. Nanggagalaiti pa rin sa galit si Jojo kahit nakasakay na sila sa owner niya. Dadaanan pa nila ang babae at ang mga anak nito. Napasulya pa si Ricky sa kanila at ganun din ang babae. Iniiwas na lang niya ang tingin sa kanila. Hindi niya kasi maiwasan na makaramdam ng awa. Nang araw na yun malaki-laki rin ang pinaghatian nila ni Jojo. Kaya naisipan na lang bumili ni Ricky ng lechon manok sa dinaanan nila. Puro na lang kasi gulay at isda ang nadadatan niyang ulam sa bahay. Naisip niya para maiba-iba naman. Buti nag-chat ka ng maaga. Magluluto na sana ako ng ulam eh. Para maiba naman ang ulam natin ngayon. Alam ko, paborito mo yan eh. Kaya hindi na ako nag-isip ng ibang ulam. Teka, hindi mo pa naman sahod May extra pera ka pala dyan? Ha? Paano naman ako magkakapera eh? Ikaw ang humahawak ng ATM ko. At ikaw din ang nagbibigay ng allowance ko. Saan ka pala kumuha ng pambili nito? Ang totoo niyan, libre yan ni Jojo. Tinanong niya kasi ako kanina kung anong gusto ko. Sabi ko nga, lechon manok na lang eh. Bakit ka naman niya nilibre? Anong meron? Hindi ko alam. Ganun kasi yun si Jojo eh. Kapag masaya, mahilig man libre. Ganun ba? Nakakatuwa naman si Jojo. Sa bagay. Matagal na nga pala kayo magkaibigan. Mabait talaga yun. Sige na, maghain ka na. Kanina pa ako gutom eh. Maupo ka na dyan. Magsasandok na ako ng kanin. Kahit nakakaramdam ng sundot ng konsensya si Ricky, ipinagpatuloy pa rin niya ang masamang ginagawa kasama ni Jojo. Ako naman kampante lang sa bahay. Nag-iisip din naman ako ng pwedeng pagkakitaan. Pero dahil nga nasa probinsya kami, hirap akong makahanap ng mapapasukang trabaho. Minsan nagkausap kami ng kapatid ko. Pinayuhan niya ako na mag-tutor na lang sa mga bata sa lugar namin. Nung una ayoko sana. Pero nakumbinsi rin naman niya ako. May malapit na mini grocery store sa amin. Mabait ang may-ari nun. Kaya sa kanya ako nagsabi na kung merong gustong magpa-tutor, puntahan lang ako sa bahay namin. Nagustuhan naman yun ni Ricky para daw hindi na ako aalis ng bahay. At hindi rin ako maiinip. Tingin ko kasi, mahihirapan ka talaga maghanap ng trabaho sa lugar na to. Kaya nga nakumbinsi ako ng kapatid ko. Pwede ko naman gawin ng libangan ng pagtuturo. At least, isa lang ang tuturuan ko kung sakali. Inaalala din kasi kita kapag nasa trabaho ko. Hindi ka na nga sanay sa ganitong lugar tapos wala ka pang ginagawa dito sa bahay. Oo nga eh. Buti sana kung meron akong nakakausap man lang.
Hindi na ba ulit nakipag-usap sa'yo si Aling Salud? Nako, hindi na. Nakikita ko naman siya sa labas. Minsan pa nga sa grocery store pero tinatanguan lang ako. Ibang klase rin talagang matandang yun, no? Ang hirap talagang intindihin. Hayaan na lang natin siya. Kung sa pag-iisa ba siya nakakakuha ng kapayapaan eh. Hindi naman niya tayo piniperwisyo. Ay, tama ka dyan. Meron nga dyan, sakit na talaga ng ulo. Napansin ko nitong mga nagdaang araw eh. Parang malalim lagi ang iniisip mo. May problema ba sa trabaho? Lagi namang may problema eh. Iba't ibang klase nga lang. Minsan, mismong sarili namin ang kalaban. Anong ibig mo sabihin? Ay, kalimutan mo na yung sinabi ko. Itong pinili kong propesyon eh. Dapat lang napanindigan ko. Basta, kapag meron kang mabigat na dinadala, huwag kang mag-aatubili na magsabi sa akin. Asawa mo ko. Natural lang, dadamayan kita. Alam ko naman na lagi kang nandyan para sa akin. Kahit noon pa. Alam kong merong bumabagabag kay Ricky, pero ayoko naman siyang piliting magsabi. Kilala ko kasi siya na kapag kaya niya ang problema, hindi siya nagsasabi sa akin. Nang mga sumunod na araw, bumalik na rin naman agad ang pagiging masigla at masayahin ni Ricky. Kaya nawala na rin ang pag-aalala ko sa kanya. Meron na rin akong tinuturuan na batang lalaki na nasa 7 taong gulang. Sa kabilang kanto lang ang bahay nila. Tuwing hapon pagkatapos ng klase niya sa bahay na siya hinahatid ng nanay niya. Medyo mahina pa kasi magbasa ang bata. Kaya gusto ng nanay niya na tutukan ko sa pagbabasa. 1 oras lang naman ang pagtuturo at mula Lunes hanggang Biyernes. Hinatid ko pa ang bata sa may gate. Sakto namang dumating na rin ang sundo niya. Dahil nasa bata ang atensyon ko, hindi ko na malayan na palapit pala sa akin si Aling Salud. Nagtuturo ka na pala ngayon. Kayo po pala, Aling Salud. Ano po sabi niyo? Sabi ko, nagtuturo ka na pala. Akala ko ba ayaw mo ang propesyon na yan? Ang ayaw ko lang po yung papasok ako sa eskwelahan araw-araw. Tsaka, malayo naman po yun sa pagtututor. Isa lang naman po ang tinuturuan ko. Sa bagay nga, mas mahirap magturo sa maraming bata. Kumusta na po kayo? Ngayon lang po tayo nakapag-usap ulit Naging abala rin kasi ako Tsaka, ayoko rin naman makaabala sa'yo. Hindi naman po kayo abala sa akin. Tsaka, natural lang naman na sa magkapitbahay ang nag-uusap. Depende siguro sa kapitbahay. Aaminin ko na, hindi ako mahusay na kapitbahay. Tingin ko naman po okay naman kayo maging kapitbahay. Talaga ba? Aba, ikaw lang ang nagsabi niyan sa akin. Minsan po pwede kayong pumunta sa bahay. Hapon naman po kasi ako nag-tutor. Sige, kapag wala akong ginagawa. Paano, may gagawin pa ako sa loob ng bahay? Tsaka na ulit tayo magkita, ha? Kahit tinanggap pa ni Aling Salud ang paanyaya ko na pwede siyang pumunta sa bahay, hindi naman talaga ako lubos na naniniwala na pupunta nga siya. Lalo na nang lumipas ang 1 linggo mula nang kami makapag-usap. Isa rin sa napapansin ko kay Ricky, lagi siyang may dalang pasalubong sa akin. Kapag tinatanong ko naman siya, lagi lang niyang sagot sa akin na iipon niya ang perang binibigay ko sa kanya. Hindi naman ako nagdududa sa kanya dahil wala naman siyang bisyo. Kaya malamang natitipid niya ang perang ibinibigay ko. Buti hindi naghihinala ang asawa mo kung saan nanggagaling ang pera mo. Mukhang pera ang misis ko. Ang mahalaga lang sa kanya, meron akong naiaabot sa kanya at hindi nagkukulang ang panggasto sa bahay. Si Paula kasi, tingin ko, naghihinala na Nauubusan na nga ako ng dahilan Ang gawin mo, bawasan mo ang pagbibigay mo sa kanya. Ipunin mo na lang ang nadidilahin natin. Ganun na nga ang gagawin ko. Ayoko naman masira ang pangalan ko sa asawa ko. Napansin ko nito mga huling araw hindi ka na nagre-reklamo. Mukhang nasanay ka na rin Oo naman. Sabi mo, sanayan lang Sinabi ko naman sa iyo
Kung aasahan tayo sa kita natin, kulang pa talaga pare. Lalo na ako, 5 anak ko. Lahat nag-aaral pa. Hindi talaga sasapat. Kaya nga hindi na kita tinututulan pa eh. Sa sobrang liit na kita natin, minsan kinakapos talaga kami. May iba ka bang pinaplano? Dapat siguro, taasan natin ang hinihingi natin. Ha? Maliliit na tao lang naman ang kinokotongan natin ah. Ano pa matitira sa kanila niyan? Eh di dumiskarte pa sila. Hindi na natin problema yun. O bakit? Huwag mong sabihin na nababahag na naman ang buntot mo. Hindi ah. Bahala ka kung yan ang plano mo. Susunod lang naman ako sa iyo eh. Naging sunod-sunuran na nga ang asawa ko kay Jojo. Marami sa kinutongan nila ay umalma na sa ginagawa nilang dalawa. May isa pa nga ang hindi na nakatiis. Nagreklamo na sa presinto. Mabuti na lamang hindi pinansin ang reklamo ng lalaki. Dahil na rin sa magandang record ng asawa ko at ni Jojo. Sa galit naman ni Jojo, binugbog niya ang lalaking nagsuplong sa kanila. Halos hindi na maidilat ang mga mata niya. Pero hindi pa rin siya tinitigilan ni Jojo. Nang binunot niya ang barel, dun na nangialam si Ricky. Wag pare. Gusto mo ba talaga mapahamak tayo sa gagawin mo? Gago to eh. Dapat dito tinutuluyan para hindi na pamarisan. Hindi na kailangan, nabigyan mo naman na siya ng leksyon eh. Sigurado hindi na yan magsusumbong pa. Hindi tayo makakasiguro dyan. Nagmamakaawa na nga yung tao eh. Hayaan na lang natin. May pamilya din yan. Sige, pagbibigyan kita. Pero oras na umulit pang taong yan. Sa'yo ko na ipapaubayang gagawin sa kanya. Oo na. Basta paalisin mo na lang. O ano pang tinatakataka mo dyan? Alis na! Buti na lang hindi pinaniwalaan ang sumbong niya. Dahil kung hindi, siguradong tanggal tayong dalawa sa serbisyo. Tama lang yung ginawa ko sa tarantadong yun. Para matakot din ang iba na magsumbong. O paano? Ihatid mo na ako. Mamaya na pare. May bagong bukas na biraw sa kabilang barangay. Pumunta muna tayo. Pasensya na pare ah. Di ako pumupunta sa mga ganyan lugar eh. Iinom lang naman tayo eh. Sige na pare, pagbigyan mo na ako. Sige na nga. Pero ngayon lang ha. Ang minsang pagpunta ng asawa ko sa sinasabing beer house ay naulit pang muli. Hanggang regular na silang nagpupunta ron. Hindi naman nakaligtas sa akin ang pag-uwi niya ng lasing. Minsan pinapalampas ko na lang. Pero nang gabing yun, pasado 12:00 na, hindi pa rin siya dumarating. Ilang sandali pa narinig ko na ang pagparada ng sasakyan sa tapat ng gate. Pasuray-suray pa siyang pumasok. Habang nakaupo lang ako sa sofa at blanco ang tingin sa kanya. Gising pa pala maganda kong asawa. Bakit ngayon ka lang? Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo pero hindi mo sinasagot. Nag-cellphone ka pa kung hindi mo rin gagamitin. Pasensya ka na. Di ko kasi naririnig eh. Baka naman sinasadya mong hindi sagutin ang mga tawag ko at chat. Pasensya ka na talaga. Hindi na maulit. Anong hindi na mauulit? Paulit-ulit mo ang ginagawa eh. Maging ang pag-inom mo. Pwede ba bukas na lang tayo mag-usap? Inaantok na kasi ako eh. Hindi. Ngayon tayo mag-usap. Saan ka ba talaga nagpupunta ha? Bakit halos gabi-gabi ka nalang lasing? Sino bang kasama mo? Si Jojo lang naman lagi kong kasama. Kahit tanungin mo pa siya. Lagi kasi kaming naimbita ng mga kasama namin sa trabaho. Nakakahiya naman na at tanggihan. Mabuti pa sa kanila, nahihiya ka. Samantalang sa akin na asawa mo, hindi ka nahihiya. Ano ba kasing kinagagalit mo ha? Lahat naman ng sahod ko sa'yo na pupunta. Araw-araw naman ako umuwi dito. Tapos itong pag-inom ko lang, nagagalit ka na? Hindi lang yung pag-inom mo gabi-gabi ang kinagagalit ko. Pati yung pagsisinungaling mo kung saan ka talaga galing. Di ba sinabi ko na sa'yo kung saan ako galing? Bakit ba parang hindi ka na naniniwala? Hindi talaga! Dahil paano mo ipaliliwanag ang lipstick dito sa t-shirt mo, ha?
Sigurado na hindi sa akin yan. Dahil kahit kailan, hindi ako nagli-lipstick ng ganyang kulay. Paula, hayaan mo ako magpaliwanag. Niloloko mo ba ako, ha? Kailan pa? Sino ang babae mo, Ricky? Wala akong ibang babae, maniwala ka sa akin. Sinungaling ka talaga. Ito na ang ebidensya eh. Itatanggi mo pa. Wala nga akong ibang babae. Ikaw lang ang mahal ko, maniwala ka. Siguro nakuha ko yan sa beer house na pinuntahan namin ni Jojo. Ano? Pumupunta ka na beer house? Pampalipas oras lang naman ang pagpunta namin doon. Pampalipas mo lang ng oras ang paggamit mo sa babae sa beer house? Wala akong inilalabas na babae doon, maniwala ka. Umiinom lang ako. Sa tingin mo kaya maniniwala ako sa'yo? Paano mo naaatim na pumupunta ka doon tapos uuwi ka dito at tatabi ka sa akin? Paula naman, sinabi ko nang umiinom lang ako doon. Dito ka matutulog sa sala. Ayaw kitang makatabi. Paula naman. Paula! Buksan mo tong pinto, Paula! Bad trip naman oh. Kapag minamalas ka talaga, ay! Napapasabunot na lang sa sariling buhok si Ricky habang nakatingin sa nakasaradong pinto ng kwarto namin. Makailang beses din niya akong tinawag at kinalampag ang pinto, pero hindi ko binuksan yun. Kinabukasan sinadya ko ring hindi bumangon para ipagluto siya ng pagkain. Nang masiguro kung wala na siya, tsaka lang ako lumabas ng kwarto namin. Dahil wala rin naman akong ganang kumain, minabuti ko nalang maglinis sa labas. Gusto ko rin kasing makasagap ng sariwang hangin. Habang nagwawalis, lumilipad naman ang isip ko. Lingid sa akin kanina pa ako pinagmamasdan ni Aling Salud na nasa labas din ng bakuran niya. Alam mo, kanina ko pa napapansin na tila wala ka sa sarili mo. Imbes na malinis tuloy itong labas, lalo mo lang ikinalat ang dumi. Pasensya na po. Bakit ka humihingi ng pasensya sa akin? Hindi naman ako naaabala sa ginagawa mo. Ang totoo po niyan, gusto ko lang makasagap ng sariwang hangin. Teka, may problema ka ba? Kasi po, Ayos lang kung ayaw mong sabihin. nag-away po kasi kami ni Ricky kagabi. Normal na sa mag-asawa ang nag-aaway. Iyon po kasi ang unang beses na matindi yung pagtatalo namin. Ganun ba? Kaya pala tulala ka kanina. O sige, kung makakaluwag sa dibdib mo, pwede mo akong sabihan ng problema mo. Salamat po. Kailangan ko talaga na makakausap ngayon. Ano ba ang problema? Kasi po, inamin ni Ricky na pumupunta siya sa beer house pero umiinom lang daw siya. Higit mong kilala ang asawa mo. Sa tingin mo kaya magagawa niya makipagrelasyon sa isang babaeng nagtatrabaho sa ganung lugar? Kahit po kailan, hindi po pumupunta sa ganong lugar si Ricky. Kaya nga po, nagtataka ako kung paano siyang nagawi sa lugar na yon. Marami kasing pwedeng maging dahilan. Isa na ron baka na-impluwensyahan lang siya ng mga kaibigan o katrabaho niya. Nasabi nga po niya na isinasama lang siya para uminom. Pero paano po niya maipapaliwanag ang lipstick sa kwelyo ng damit niya? Yun nga lang. Nasa iyo pa rin naman ang desisyon sa bagay na yan. Alam ko naman po yun. Gusto ko lang po talaga na makakausap. Kapag wala kang ginagawa, pwede mo kong katukin sa bahay ko. Ho? Sigurado po ba kayo? Oo naman. Sige po, kung hindi ako makakaabala sa inyo. Ang masasabi ko lang sa'yo, kung kakausapin mo ang asawa mo, kailangan hindi ka galit para magkaintindihan kayo. Susundin ko po ang payo ninyo. Salamat po, Aling Salud. Kahit papano, gumaan po ang pakiramdam ko.
Nang mga oras na yon, mainit pa rin ang ulo ni Ricky. Napagbubunto na niya ng galit ang mga tindero-tindera na kinutongan nila ni Jojo. Napapailing na lang ang kaibigan at hindi na lang siya pinansin pa. Nung tanghalian, niyaya siya ni Jojo na kumain sila sa paborito nilang karinderya. Nang makita sila ng may-ari na parating, biglang nag-iba ang timpla ng mukha niya. Tuwing doon kasi kumakain ng dalawa, hindi sila mga nagbabayad. Sa pinakadulo pumwesto ang dalawa. Agad naman silang nilapitan ng serbedora at tinanong kung anong order nila. Nang madala na ang lahat ng kanilang in-order, tsaka naman nagtanong si Jojo. Ano bang problema mo, pare? Kanina ko pa kasi napapansin na mainit ang ulo mo. Nag-away kasi kami ni Paula kagabi. Ha? Ano naman ang pinag-awayan nyo? Nalaman niya kasi yung pagpunta natin sa beer house. Paano naman nalaman ng misis mo? Nakita niyo yung mantsa ng lipstick sa kwelyo ng damit ko. Kaya naman pala eh. Ba't hindi ba naging pagtatalo nyo? Oo, yun ang kauna-unahang pagtatalo namin na matindi, pare. Palamigin mo muna ang sitwasyon tsaka mo suyuin. Bilhan mo ng regalo o di kaya bulaklak. Kilala ko si Paula, hindi yun nasusuhulan. Eh yun nga lang. Eh paano yan? Baka may part 2 pa yung pag-aaway nyo mamaya. Parang ayaw ko na nga munang umuwi sa bahay. Kung hindi ka uuwi sa inyo, eh baka lalong lumala ang hindi nyo pagkakaunawa ni misis. Wala akong pakialam. Sabi mo lang yan, dahil galit ka pa. Lahat na nga ginagawa ko tapos minsan lang ako nagkamali. Grabe na siya magalit. Ganun talaga ang mga babae, pare. Kahit nga misis ko eh. Ganyan din nung una kami nagsasama. Mabuti na, nagbago na ngayon. Huwag na nga natin siyang pag-usapan. Ubusin na lang natin itong pagkain. Sabi mo eh, ang mabuti pa, pagkatapos ng duty natin, pumunta tayo ng beer house. Uminom na lang ulit tayo. Para naman lumamig ang ulo mo. Sige, sagot ko na ang alak natin. Malamig na ang niluto kong hapunan, hindi pa rin dumarating si Ricky. Dahil wala naman akong ganang kumain, itinabi ko na lang ang ulam. May palagay akong lasing na naman siyang uuwi ng bahay. Madaling araw na noon nang dumating si Ricky na lasing. Hindi ko rin namalaya na makakatulog ako sa sofa. Naalimpungatan lang ako na marinig ang pagbubukas ng pinto. Pasuray-suray na naglakad si Ricky papasok sa kwarto namin. Ni hindi niya ako pinansin. Nang sundan ko siya, nakadapa siya sa kama at humihilik na. Dahil hindi ko matagalan ang amoy alak niya, sa sofa na lang ako natulog. Kinabukasan maaga siyang gumayak. Hindi ka ba mag-aalmusal muna? Hindi na. Sa kantina ako kakain. Hindi ba natin pag-uusapan ng problema? Ikaw lang naman na nagpapalaki ng problema. Nagpaliwanag na ako pero ayaw mo maniwala sa akin. Kahit naman sino, hindi basta maniniwala eh. Sigurado, doon ka na naman galing kagabi. Oo, galing nga ako dun. Gusto ko lang magpalipas ng sama ng loob. Ikaw pa talaga ang may sama ng loob. Paano natin malulutas ang problema kung dinadaan mo sa pag-inom? Imbes na sana, umuwi ka kagabi at nag-usap tayo. Pasensya na. Nadala lang ako ng galit ko. Mamaya mag-usap tayo. Kailangan ko lang talagang pumasok na maaga ngayon. O sige, mag-iingat ka sa trabaho mo. Huwag ka nang malungkot. Hindi bagay sa'yo. Hindi na. Tumawag ka o di kaya ay mag-chat ka kung pauwi ka na. Gumaan ang pakiramdam ko pagkatapos ng pag-uusap namin ni Ricky. Mag-isa lang din akong kumain ng almusal ng umagang yun. Inumpisahan ko na rin ang araw ko sa paglilinis. Nang wala na akong magawa, naisipan kong puntahan si Aling Salud sa kanila. Nagkataon namang nasa labas siya ng bahay. Mabuti pumunta ka ngayon. Ayos na ba kayo ng asawa mo? Opo, pero hindi pa kami masyadong nakakapag-usap. Tara sa loob ng bahay. Mainit na kasi rito eh. Ah, sige po. Maghahanda lang ako ng maiinom natin.
Ang ganda po ng ayos ng bahay ninyo ah. Moderno ang yari ng bahay pero mga antigo naman ang gamit dito sa loob. Mahilig talaga kasi ako sa mga lumang bagay. Pakiramdam ko kasi bumabalik ako sa nakaraan. Inumin mo muna tong juice na tinimpla ko. Salamat po. Ang laki po ng bahay nyo. Sayang po no? Wala kayong kasama. Ayos din naman kahit mag-isa ako. Yun nga lang nakakapagod maglinis. Pwede naman po kayong kumuha ng kasambahay. Sa totoo lang 3 kasambahay na ang kinuha ko. Pero lahat sila hindi makatagal. Ah, ganun po ba? Hindi siguro nila kayang sakyan ang ugali ko. Kaya umaalis sila. Mabuti na rin yun para walang sakit ng ulo. Kung napapagod po kayo maglinis, pwede po kayo umupa na maglilinis. May kakilala po ako. Siya po ang tinatawag ko kapag nagpapalinis ako ng buong bahay. Sasabihan na lang kita kapag magpapalinis na ako. Habang nagkukwentuhan kami ni Aling Salud na pagtanto ko na mabait din naman pala siya. Siguro sinasadya niya maging masungit para maging ilag sa kanya ang ibang tao. Inilibot din niya ako sa buong bahay. Hindi ko mapigilang mamangha sa mga nakikita ko. Naisip kong mayaman talaga si Aling Salud at hindi yun alam ng mga kamag-anak niya. Samantala kasalukuyang nagtatalo ng mga oras na yun si Jojo at Aling Glo. Pinipilit kasi ni Jojo na kunin ng perang kinita ng babae. Si Ricky naman nakasandal lang sa owner habang pinapanood ang pagtatalo ng dalawa. Ibigay mo na sabi sa akin ng pere! Kundi malilintikan ka sa akin! Mahiya naman kayo! Talaga bang mga katulad lang namin na malilitang kaya nyo, ha? Ang tigas talaga ng bungo mong babae ka! Akin ang bag! Hindi ko ibibigay sa inyo ang pera ko! Nilo! Saluy mo! Takbo! Hayop ka talagang babae ka! Pre! Yung bata! Sige, habulin ko siya pare. Buisit ka talagang babae ka! Humanda ka sa akin pati anak mo! Kapag nahuli ko siya! Ano gagawin mo? Bumalik ka rito! Huwag mo sasaktan ang anak ko! Hinabol ni Aling Glo si Jojo habang tumatakbo. Hanggang makarating sila sa intersection. Nakahinto ang mga sasakyan at maraming taong nakikiusyoso. Si Ricky nakatayo sa kalayuan at tulala. Magkahalong kaba at takot naman ang naramdaman ni Aling Glo. Kaya nilapitan niya mga nagkukumpulan ng mga tao. Ganun na lang ang sindak niya na makita ang anak na duguan na nakahandusay sa gitna ng daan. Maririnig pa sa paligid ang sinasabi ng isang lalaki na hindi niya sinasadya na mabundol ang bata. Bigla na lang daw kasing tumawid dito. Nilo! Anak ko! Tulungan niyo kami! Dali natin ang anak ko sa ospital para niya ng awa. Bilisan natin! Nilo, anak ko! Nadala naman agad ang bata sa ospital. Ilang sandali pa bumalik na rin sa dati ang takbo ng mga sasakyan. Bumalik na rin sa dati nilang ginagawa ang mga taong kanina nagkukumpulan. Dahil naroon ang dalawa sa lugar, sila na rin ang gumawa ng investigasyon. Pinalabas ni Jojo na mandurukot ang bata. May dinukutan daw si Nilo kaya hinabol nila. Yun ang dahilan kung bakit nasagasaan siya. Bakit kailangan yun ang ilagay mo sa report pare? Hindi naman totoong mandurukot yung bata ah. Anong gusto mong ilagay ko ha? Hinahabol natin yung bata dahil kinukutungan natin? Mag-isip ka nga. Tayo mapapahama kapag sinabi natin ang totoo. Paano kung pumunta sa presinto yung nanay ng bata? Kahit pumunta siya, hindi naman siya paniniwalaan. Illegal vendor siya. Baka siya pa ang makasuhan. Pwede naman nating sabihin na ilang beses na natin pinapalis, pero nagmamatigas. Hindi ko kasi maiwasan na maawa eh. Kahit ano pang sabihin mo, may kasalanan pa rin tayo sa nangyari sa bata. Hindi ka man lang ba nakukonsensya? Kalimutan mo na ang nangyari. Tapos na yun. Wala na tayong magagawa. Hindi na natin maibabalik ang buhay ng bata. Hindi ganun kadali ang sinasabi mo, pre. Ay naku, bahala ka na nga. Basta itikom mo lang yung bibig mo.
Walang dapat makalam sa totoong nangyari. Katatapos ko lang magluto ng hapunan nang dumating si Ricky. Pagkakita ko pa lang sa kanya, masasabi ko na agad na may mabigat siyang problema. Habang nasa kusina ako, nagpaalam muna siyang papasok sa kwarto namin. Magpapalit lang daw muna siya ng damit. Hinintay ko na lang siyang lumabas bago ko siya tinanong. May problema ba? Wala naman. Napagod lang ako kanina. Kilala kita. Alam kong hindi ka lang pagod. May mabigat kang pinagdadaanan. Kita mo nga, nakalimutan mo na yung bilin ko sa'yo na tumawag o mag-chat ka sa akin. Pasensya na. Nakalimutan ko nga. Maaga pa naman para maghapunan. Baka gusto mong pag-usapan muna ang problema mo. Medyo komplikado kasi. May namatay kasi kanina. Kaya pala apektado ka? Oo, mabuti pang wag na lang natin pag-usapan. Tsaka na lang siguro. Sige, halika nang kumain. Kahit nung kumakain na kami ni Ricky, tila malalim pa rin ang iniisip niya. Mula nga din noon, napapansin ko na hindi siya gaanong nakakatulog. Palagi ring malayo ang tingin niya. Tuwing tatanungin ko naman siya, lagi niyang sagot sa akin dahil lang sa trabaho niya. Binaliwala ko na lang yun at tinabala ang sarili ko sa pagtututor. 3 na kasi ang tinuturuan ko araw-araw. Minsan nagdidilig ako ng mga halaman na bigay ni Aling Salud nang mapansin ko ang isang babaeng nakatayo sa kabilang daan. Nung makita niya na nakatingin ako sa kanya, tsaka siya lumapit sa akin. Ngumiti naman ako sa kanya. May kailangan po ba kayo? Pagbabayaran ng asawa mo ang ginawa nila sa anak ko. Sinusumpa ko yan. Ano po ang ginawa ng asawa ko sa inyo? Sila ang dahilan kung bakit namatay ang pinakamamahal kong anak. Pagbabayarin ko sila ng mahal. Hindi ko po kayo maintindihan. Pakipaliwanag ho. Kung anong ginawa ng asawa ko sa inyo. Isang abusadong pulis ang asawa mo. Walang puso. Masaol pa sa isang hayop. Hindi niyo po kilala ang asawa ko. Wala kayong karapatan na pagsalitaan siya ng ganyan. Sino po ba kayo? Ikaw ang hindi nakakakilala sa asawa mo. Paglabas ng bahay niyo, alam mo ba ang ginagawa niya, ha? Ang mabuti pa po, umalis na kayo. Huwag kayong manggulo dito. Mas matindi pa sa naramdaman ko ang ipaparanas ko sa asawa mo. Hanggang siya na mismo ang humiling na tapusin na ang sarili niyang buhay. Sa takot ko, mabilis akong pumasok sa loob ng bahay namin. Sumilip pa ako sa labas ng bintana. Wala na ron ng babae. Naging palaisipan din sa akin ang sinasabi niya na si Ricky ang dahilan kung bakit namatay ang anak niya. Buong maghapon tuloy akong hindi mapakali. Nung dumating si Ricky, agad kong sinabi sa kanya ang tungkol sa babaeng pumunta sa bahay. Sinong babae? Hindi ko alam ang pangalan. Sabi niya, ikaw daw ang dahilan kung bakit namatay ang anak niya. Ano pa ang mga sinabi niya? Pagbabayarin ka raw sa ginawa mo. Sino ba yun? Totoo ba ang sinasabi ng babaeng yun? Hindi totoo yung sinasabi niya. Gusto kong malaman ang totoong nangyari. Sino ba yun? Ang totoo kasi niyan, hinahabol namin yung anak niya. May dinukutan kasi yung bata. Bigla siyang tumawid kaya nasagasaan. Kami ni Jojo ang sinisisi niya. Ginawa lang naman namin yung trabaho namin eh. Kasalanan naman pala niya eh. Siya yung nanay, hindi nagabayan ang anak niya. Baka naman hindi pa siya naniniwala naman durukot yung anak niya. Siguro dahil kami pa rin ang sinisisi niya. Mabuti na lang, marami ang nakakita sa pangyayari. Naiintindihan ko naman na nagluluksa siya sa pagkawala ng anak niya. Pero bakit kailangan ka pa niyang puntahan dito sa bahay para lang manggulo? Nakapagtataka nga kung paano niya nalaman ang address ko. Marami namang paraan eh. Malay mo, pinagtanong-tanong niya. Pag bumalik siya ulit dito, wag mo na lang harapin. Imbis na maawa ako sa babae, nakaramdam pa ako ng inis. May mga magulang talagang pabaya sa mga anak. Kapag may masamang nangyari sa ibang tao, isisisi.
Kinabukasan nagmamadaling umalis ang asawa ko. May kailangan daw kasi silang asikasuhin ni Jojo. Ang hindi ko alam, gusto lang niya talagang kausapin ng kaibigan. Tungkol sa pagpunta ni Aling Glos sa bahay. Anong sinabi mo? Galing sa inyong babaeng yon? Oo, nakausap siya mismo ng asawa ko. Kung ano-ano nga mga sinasabi. Sa inyo ba, pumunta rin siya? Wala namang binabanggit ang misis ko eh. Ewan ko lang. Kasi lagi namang walang tao sa bahay eh. Kinakabahan ako pare, baka kung anong gawin ng babaeng yon. Ayoko masira ang trabaho ko nang dahil sa kanya. Huwag kang matakot. Hindi masisira ang trabaho natin. Kung gusto mo, puntahan natin siya sa bahay. Alam ko kung saan. Bakit kailangan pa natin puntahan? Hayaan na lang natin siya. Titigil din siguro yun sa panggugulo. Paano kung hindi? E di, tsaka natin puntahan sa kanila. Okay, sige. Sigurado ka na ba na ayaw mo na talaga tayong mangotong? Oo, lagi ko lang kasing maaalala ang nangyari. Kung alam mo lang, ilang gabi ko ring napapaniginipan yung batang yun. Alam mo minsan, iniisip ko kung paano ka naging pulis eh. Napakahina ng loob mo. Ang totoo niyan, hindi naman talaga pagpupulis ang gusto kong propesyon eh. Pinilit lang ako ng tatay ko. Ito kasing pangarap ng lolo ko sa kanya. Ako na lang daw ang tumupad. Kaya naman pala eh. Halika na nga, magtrabaho na tayo. Naging panatag naman ako mula nang nilinaw ni Ricky ang tungkol sa bintang ng babae. Kasalukuyan kami noon magkausap ni Aling Salud nang bumalik ang babae. Akay-akay niya ang 2 anak. Lumapit siya sa amin at diretso ang tingin sa akin. Pakiwari ko sa akin siya nagagalit. Nahihiya naman akong napatingin kay Aling Salud na kunot ng noo sa pagkakatingin sa babae. Ano na naman ba ang kailangan mo dito, ha? Hindi ako titigil hanggat hindi nabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ng anak ko. Wala pong dapat sisihin sa pagkamatay ng anak ninyo, kundi kayo rin. Pabaya kayong ine, tapos ibang tao ang sisisihin ninyo? Paano ko naging pabayang ina, ha? Mula nang iwan ako ng asawa ko, mag-isa ko nang itinaguyod ang mga anak ko. Nagtatrabaho ko ng marangal para mapakain at mapag-aral sila. Kung totoo po yan, bakit hinayaan ninyong maging mandurukot ang anak ninyo? Hayan tuloy, nasagasaan. Hindi man durukot ang anak ko. Kahit kailan hindi ko sila tinuruan magnakaw. Gawa-gawa lang yun ng asawa mo para mapagtakpan ang mga ginagawa nilang kalokohan. Siyempre po, pagtatakpan ninyong ginawa ng anak nyo. Ang asawa mo at ang kasama niya ang masama. Sila ang dahilan kung bakit namatay ang anak ko. Hinahamol nila si Nilo para kunin ang perang pinaghirapan ko sa pagtitinda. Huwag niyo na pong gawa ng kwento ang asawa ko at ang kasama niya. Matitino po silang pulis. Ginagawa lang nila ang trabaho nila. Ipinagtatanggol mo siya dahil asawa mo siya. Hindi ko lang po siya ipinagtatanggol dahil sa asawa ko siya. Dahil kayo po ang gumagawa ng kwento. Sinisiraan niyo po siya. Kung totoong may kasalanan sila, bakit hindi po kayo magreklamo sa presinto? Bakit dito po kayo nanggugulo? Kahit kailan walang batas sa mga katulad namin. Sa tingin mo kaya hindi ko alam yun? Masyado pong baluktot ang pag-iisip ninyo. Kaya naman pala namatayan kayo ng anak eh. Tingnan ko lang kung makakapagsalita ka pa ng ganyan pagkatapos ng gagawin ko sa asawa mo. Kung hindi pa po kayo aalis, padadampot ko na kayo sa mga pulis. Baka makulong pa kayo. Isipin niyo naman ang 2 niyong anak. Huwag mo kong takutin. Hindi mo alam ang kayang gawin ng isang nangungulilang ina. Sa bagay, hindi mo pala maiintindihan dahil wala ka pang anak. Hindi pa po ba kayo aalis, ha? Sige, tatawag na ako ng pulis. Huminahon ka, iha. Ako na ang kakausap sa kanya. Nakakainis na po kasi eh. Ale, nakikiusap ako sa inyo na umalis na lang kayo. Ano ba gusto nyo, pera? Katarungan ang kailangan ko para sa anak ko at hindi pera. Subukan nyo na magsampa ng reklamo.
Kung talagang iniisip niyo na may kasalanan ng pulis na tinutukoy ninyo, hindi na kailangan. Maraming paraan para mapabilis ang pagkamit ko ng hustisya. Teka lang! Hayaan niyo na lang siya. Mabuti nga umalis na eh. Mag-iingat kayo sa babaeng yon. Iba ang kutob ko sa kanya. Ano po ang ibig ninyo sabihin? Hindi ko maipaliwanag basta mag-iingat kayo. Lalo na ang asawa mo. Hindi ko nalang binanggit kay Ricky na bumalik ulit ang babaeng yun sa bahay. Mukha kasing problemado pa rin siya. Ayoko na rin dagdagan ang iniisip niya. Lihim din ako nagpapasalamat dahil lagi na siyang umuwi ng maaga. Ibig lang sabihin nun hindi na siya nagpupunta sa beer house. Kinabukasan nagulat ako dahil yung motor niya ang gagamitin niya. Hindi ka ba susunduin ni Jojo dito? Tumawag ang misis niya. Hindi daw makakapasok ngayong araw. Hindi raw makatayo dahil sa matinding lagnat. Nakapagtataka nga eh. Ayos pa naman siya kahapon nung maghiwalay kami. Hindi naman kasi porke malalakas kayo hindi na kayo tatabla ng sakit. Oo nga eh. Baka dalawin ko na lang. Uy, natulala ka na dyan. Para ka nakakita ng multo. Ha? Para kasing may nakita akong pamilyar na mukha sa labas ng bahay. Saan? Wala namang tao sa labas ah. Ay, baka guni-guni ko lang. Paano? Alis na ako, ha? Mag-iingat ka ha. Samantala okupado naman ang isip ni Ricky sa nakita niya kanina. Hindi siya maaaring magkamali. Si Aling Glo nakita niya sa labas ng bahay namin. Hanggang makarating siya sa presinto, lumilipad pa rin ang isip niya. Hindi tuloy maiwasan ng mga kasamahan na tuksohin siya. Na isang araw pa lang na hindi niya nakakasama ang partner niya. Para na siyang nalulunod sa lungkot. Pero ngiti lang ang sinasagot niya sa mga kasamahan. Bago umuwi, naisipan niyang dalawin si Jojo. Nag-chat naman siya sa akin na malilate siya ng uwi. Nang makarating sa bahay ni Jojo, malungkot naman siyang sinalubong ng asawa nito. Agad siyang dinala sa silid kung nasa ng kaibigan. Hindi maiwasan ni Ricky na magulat sa itsura ng kaibigan. Malaki kasi ang ibinagsak ng katawan nito. Kita na kasi ang buto niya sa leeg. Anong nangyari sa'yo? Kahapon okay ka pa naman ah. Hindi ko nga alam kung ano nangyayari sa akin eh. Pagdating ko kagabi, bigla na lang sumama ang pakiramdam ko. Wala rin akong tigil sa pagsusuka. Ipapaayos ko mga gamit mo sa asawa mo. Dadalhin kita sa ospital. Ayoko pare. Dito lang ako. Hindi kita maintindihan, pre. Nakikita mo bang itsura mo? Butot balat ka na lang. Baka nga wala ng dugon dumadaloy sa ugat mo na yan eh. Lalo lang, mapapadali ang buhay ko kapag dinala mo ko sa ospital. Kaya nga dadalhin kita sa ospital para mapagamot, hindi para mapadali ang buhay mo. Pare, makinig ka sa akin. Hindi pangkaraniwan ang sakit ko. Pare, totoo ba tong nakikita ko? May mga uod at alupihan sa suka mo? Mga buhay pa. Ano ba sakit mo? Wala akong sakit. May bumabarang sa akin. Ano ka mo? Barang? Pare naman, hindi ito ang oras para magbiro ka ng ganyan. Dadalhin na kita sa ospital. Malala ka na eh. Hindi ako maililigtas sa mga doktor, pare. Maniwala ka sa akin. Huwag naman sana matigas ang ulo mo. Hindi naman totoo ang barang eh. Mag-iingat ka, pare. Baka ikaw nang susunod. Ngayon pa lang, humanap ka na ng magaling na magagamot. Gagaling ka kung magpapadala ka sa ospital. Bakit kasi nayaan mong lumala ang kondisyon mo, pre? Nararamdaman ko na hindi na ako magtatagal. Nakikita ko na kasing namayapa akong kapatid. Sinusundo niya na ako. Mag-iingat ka, pare. Napatitig na lang si Ricky sa kaibigan.
Umiiyak namang pumasok ang asawa ng lalaki at saka nilinis ang suka sa sahig. Paulit-ulit ring kinumbinsi ni Ricky ang kaibigan at ang asawa pero pareho sila ng desisyon. Nangako pa ang asawa ko na babalik kinabukasan para muling dumalaw. Ngumiti lang si Jojo at mahigpit pa siyang kinamayan. Walang kaalam-alam ang asawa ko na yun na pala ang huling sandali na makikita niyang buhay ang partner at kaibigan niya. Kinabukasan habang nag-aalmusal kami tumawag ang asawa ni Jojo para ipaalam na pumanaw na ang lalaki. Kahit ako hindi makapaniwalang wala na ang kaibigan ng asawa ko. May sakit ba si Jojo? Sabi mo lang masama ang pakiramdam niya. Wala siyang sakit. Hindi ko alam kung maniniwala ka sa sasabihin ko. Ano ba yon? Nung makausap ko si Jojo kagabi, sinabi niyang wala siyang sakit kundi may bumabarang sa kanya. Ano? Barang? Hindi naman yun totoo eh. Baka naman may sakit lang si Jojo na hindi natin alam. Araw-araw kami magkasama. Sa tingin mo kaya hindi ko mahahalata kung may sakit siya? Nung maghiwalay kami nung gabing yon, malakas at masigla pa siya. Pag uwi daw niya, wala nang tigil ang pagsuka niya na may kasama mga buhay na uod at alupihan. Paano mo ipapaliwanag yun? Kung totoo ngang binarang siya, sino naman ang gagawa nun sa kanya? Mayroon akong pinaghihinalaan. Siya lang kasi ang may motibo para gawin yun. Sabi din niya, mag-iingat ako dahil baka ako nang susunod. Ha? Bakit pati ikaw madadamay? Dahil magkasama kami sa lahat ng masamang gawain namin. Anong ibig mong sabihin? Meron ka bang itinatago sa akin? Naalala mo yung batang nabundol? Hindi totoo mandurukot yun. Kami may kasalanan kung bakit siya nasagasaan. Kung ganun, totoo lahat ng ibinibintang nung Alice sa inyo? Oo. Ipinagtanggol pa naman kita. Sabi ko, matino kayong pulis at siya, pabayang ina. Yun pala, totoo ang mga sinasabi niya. Patawarin mo ko, Paula. Hindi ko naman sinasadya na maging tiwaling pulis. Nadala lang ako. Bakit, Ricky? Bakit? Pinagsisisihan ko na lahat ng ginawa ko. Mula nang mangyari ang pagkakabundol dun sa bata, hindi na ulit kami nangotong ni Jojo. Yung Ali na yon, siya kaya ang bumarang kay Jojo? Tingin ko siya nga. Alam mo bang nagpunta siya ulit dito? Nagbanta na naman siya. Ayoko pang mamatay, Paula. Ayoko maranasan ang nangyari kay Jojo. Hahanap tayo ng solusyon. Kailangan mo lang magpakatatag. Manalig ka. Makakahaya nating lampasan ito. Pinakremate na ng asawa ang labi ni Jojo. Sabi nito ang dami daw kasing lumalabas na insekto sa lahat ng butas ng katawan ng lalaki. Kaya nagpa siya silang ipakremate na lamang siya. Bago kami umuwi, dumaan muna kami sa lugar kung saan nagtitinda si Aling Glo. Pero ayon sa mga napagtanungan namin, matagal nang hindi nagtitinda doon ang babae. Pinuntahan din namin ang bahay niya pero walang katao-tao. Hindi namin sigurado kung lumipat na ba sila ng bahay o may pinuntahan lang. Huwag kang mag-alala. Makikita rin natin si Ate Glo. Habang hindi natin siya natatagpuan, delikado ang buhay ko. Diba sabi ni Jojo, kailangan maghanap tayo ng magaling na albularyo. Maghahanap tayo. Sa panahon ngayon, wala ka nang makikita na albularyo. Baka mamaya mapeke pa tayo. Kailangan nating maging positibong mag-isip. Huwag kang padadala sa takot mo. Pilit kong nilalabanan ang nararamdaman ko. Kaya lang, nananaig pa rin ang matinding takot sa puso ko eh. Manalig ka lang. Walang mas makapangyarihan kundi ang may kapal. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, hindi sana ako nagpadala kay Jojo. Kahit alam ko masama ang gagawin namin, nakinig pa rin ako sa kanya. Huwag mo nang sisihin si Jojo. Nagbayad na siya sa nagawa niya. Sa kauna-unahang pagkakataon noon ko lang nakitang umiyak si Ricky. Niyakap ko naman siya ng mahigpit.
para kahit papano maibsan ang takot na nararamdaman niya. Nung gabing yon pareho kaming hindi makakain. Iniligpit ko na lang ang pinagkainan namin. Matutulog na sana kami nang makaramdam ng pananakit ng tiyan at balakang si Ricky. Matindi rin ang pananakit ng kanyang ulo. Muntik pa niyang iuntog sa pader kung hindi ko lang naagapan. Nawala rin naman agad ang pananakit ng kanyang ulo at tiyan. Kaya lang nagrereklamo siyang naiihi pero hindi naman daw makalabas. Nang hindi ko na matiis ang nangyayari sa aking asawa, humingi na ako ng tulong kay Aling Salud. Hayaan na lang muna natin siya makatulog. Kapag kasi nagising siya, marami na naman siyang mararamdaman sakit sa katawan niya. Salamat po, Aling Salud. Hindi ko po alam ang gagawin ko kung hindi dahil sa inyo. Tama lang ang ginawa mong pagpunta sa bahay. Makakasama rin sa iyo ang sobrang pag-aalala. Ho? Huwag mong sabihin na hindi mo alam na buntis ka. Buntis ako? Oo nga pala. Hindi pa ako dinadatnan ngayong buwan eh. Sa dami ko kasing iniisip, hindi ko na napansin. Magpa-check ka sa doktor para makatiyak ka rin. At para malaman kung anong pag-iingat ang gagawin mo. Hindi ko po mauuna ang sarili ko hanggat nasa ganyang kalagayan si Ricky. Hindi ko po alam kung paniniwalaan niyo ako pero may bumabarang sa asawa ko. Alam ko yon, Iha. Unang kita ko pa lang alam ko na mayroong bumabarang sa kanya. Puno ng galit ang taong yon. Aling Salud, kaya niyo bang pagalingin si Ricky? Hindi ko may papangako sa iyo dahil hindi naman talaga ako ganun kagaling manggamot. Maaaring naman ako ang kakayanan ng ama ko sa panggagamot. Pero mahirap kalabanin ang poot ng isang ina. Alam niyo rin po kung sino ang gumawa nito sa asawa ko? Oo, Iha. Sa ngayon ang magagawa ko lang ibsan ang nararamdamang sakit ng asawa mo. Hahanapin ko po si Aling Glo. Hindi ako makakapayag na mawala ang asawa ko. Magdamag akong gising para bantayan si Ricky. Panaka-naka rin siya nagigising dahil sa matinding kirot. Malaki na rin ang tiyan niya dahil hindi makalabas ang ihi niya. Sabi ni Aling Salud, hinarangan daw ng buhangin ni Aling Glo ang daluyan ng ihi ng asawa ko. Kaya kahit nakakaramdam na ng uhaw, hindi na lang siya umiinom. Awang-awa na ako sa kalagayan ng asawa ko. Sa ilang oras pa lang miserable na ang kanyang kondisyon. Iba na rin ang kulay ng balat niya. Nagbibitak-bitak na rin ang kanyang labi. Kinabukasan kahit wala pang almusal pinuntahan ko na ang bahay ni Aling Glo. Pero walang tao doon. May nakapagsabi sa akin na baka daw lumipat na ng bahay. Dahil ilang araw na nilang hindi nakikita ang mag-iina. Ano po ang gagawin ko? Hindi ko po alam kung saan lumipat si Aling Glo. Baka sinadya niya magpakalayo-layo na lang. Huwag kang mawala ng pag-asa, Iha. Subukan mo ulit na hanapin siya. Magtanong-tanong sa lugar kung saan siya dati nagtitinda. Huwag kang sumuko. Lalo't magkakaroon na kayo ng anak. Opo, hindi ako susuko. Tama yan. Huwag kang panghinaan ng loob. Oh, nagigising na ang asawa mo. Huwag mong ipakita na umiiyak ka. Baka panghinaan din siya ng loob. Kumusta ang pakiramdam mo? Wala pa rin pagbabago. Pakiramdam ko, punong-puno ang tiyan ko. Parang may gumagalaw din sa loob. Aling Salud! Sumusuka na siya ng mga uod! Anong gagawin natin? Huminahon ka lang, Iha. Ako na ang maglilinis. Huwag mo na lang tingnan. Ganito rin ang nangyari kay Jojo bago siya binawian ng buhay. Mamamatay na rin ako. Huwag mong sabihin yan.
Gumagawa na ako ng paraan para mahanap si Aling Glo. Kahit makita mo siya, hindi rin naman niya babawiin ang ginawa niya sa akin. Anak ang nawala sa kanya kaya buhay din namin ni Jojo ang gusto niya maging kapalit. Hindi ko kaya mawala ka, Ricky. Huwag ka namang sumuko. Baka buntis din ako. Hindi ba? Matagal na natin gusto magkaanak. Heto na ho. Totoo ba yan? Magkakaanak na tayo? Oo. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Huwag kang susuko. Oo, para sa inyo na magiging anak natin. Ilang beses din ako nagpabalik-balik sa lugar kung saan dating nagtitinda ng mga gulay si Aling Glo. Nang araw na yon may isang may edad ng babae ang nagsabi sa akin na malapit sa kanila lumipat ang mag-iina. Nabuhayan naman ako ng pag-asa. Bago ako nagtungo doon, may mga binili rin ako para sa dalawa niyang anak. Dumating ako sa bahay ng mag-iina na 2 bata lang ang nadatnan ko. Sabi nila bumibili lang ng pagkain ng kanilang ina. Anong ginagawa mo rito? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Alam kong binarang niyo ang asawa ko at nandito ako para makiusap sa inyo. Bakit parang ang bait mo ngayon? Samantalang dati gusto mo pa ako ipadampot sa pulis. Pasensya na kayo noon. Hindi ko naman kasi alam eh. Akala ko gusto niyo lang sisihin ang asawa ko. Ngayon alam mo na ang totoo. Makakaalis ka na. Hindi ako aalis hanggat hindi mo pinapatawad ang asawa ko. Bakit hindi siya mismo ang pumunta rito at humingi ng tawad sa akin? Hindi na magawang makapaglakad. Na hindi na nga niya magawang tumayo. Hirap na siya. Kung nahihirapan na pala siya, bakit hindi pa niya hilingin ang kamatayan niya? Hiniling ko sa kanya na huwag siyang sumuko. Alang-alang sa magiging anak namin. Ano? Buntis ka? Opo. Iyon ang pinangahawakan niya para hindi sumuko. Pwes, dadagdagan ko pa lalo ang paghihirap niya. Nagmamakaawa ako. Tama na. Ayoko mawala ng ama ang aking anak. Lahat gagawin ko. Yang hirap na nararanasan mo, wala pa yan sa kalahati ng paghihirap ko. Alam ko. Kaya nagmamakaawa ako sa'yo. Luluhod ako sa harapan mo. Kahit maghapon kang lumuhod dyan, hindi ko babawiin ang ginawa ko. Hindi agad ako umalis kahit nangangalay na ako sa pagkakaluhod. Tumayo lang ako na mag-umpisa ng umambon. Araw-araw akong bumabalik sa bahay ni Aling Glo. May dala akong kung ano-ano para sa mga anak niya. Gusto ko lang makabawi sa lahat ng ginawa ng asawa ko sa kanila. Alam kong walang kasing sakit ang pagkawala ng anak niya. Gusto ko lang kahit papano maibsan ang hirap ng buhay nila. Hindi ka rin makulit, no? Sinabi ko naman sa'yo na hindi ako susuko. Nararamdaman ko na merong humaharang sa aking orasyon. Nakakapagtaka lang na hindi niya ako matalo. Ibig lang sabihin nun, mahina ang manggagamot na nakuha niyo. Hindi ako magsasawa sa pagmamakaawa sa inyo hanggat patawarin mo ang asawa ko. Huwag ka nang bumalik. Huwag mo na ring dalhan ng kung ano-ano ang mga anak ko. Ang asawa ko ang may sabi na dalhan ko ang mga anak mo ng mga pasalubong. Gusto lang daw niyang makabawi kahit sa kanila. Ibang klase ka rin, no? Kung kailan malapit na sa hukay, tsaka nagbabait-baitan ng asawa mo. Mabait naman talaga ang asawa ko. Naimpluwensyahan lang siya ng kaibigan niya na gumawa ng masama. Kahit ano pang sabihin mo, hindi na magbabago ang pasya ko. Kaya umalis ka na. Nung gabing yun, matindi ang pananakit ng tiyan ni Ricky. Sumisigaw na siya sa matinding sakit. Kahit si Aling Salud wala na rin magawa. Nang mga oras na yun, isang orasyon pa lang ginagawa ni Aling Glo para lalong pahirapan ang asawa ko. Matinding paghihinagpis pa rin kasi ang nararamdaman niya sa pagkawala ng anak.
Nais man niya magpatawad, mas nananaig pa rin sa kanya ang galit. Sumpain ka! Mamatay ka! Magsama kayo ng kaibigan mo! Natigilan naman si Aling Glo nang makita ang mga laruan sa tabi ng mga anak. Mga dala ko yun nung huling nagpunta ko. Bigla na lang siya napahinto sa ginagawang pag-oorasyon. Napaiyak na lang siya pagkatapos. Nilapitan din niya ang dalawang anak na mahimbing na natutulog at saka niyakap. Kinabukasan kahit walang tulog, pinuntahan ko ulit si Aling Glo sa bahay nila. Ikaw na naman! Hindi ka ba napapagod ha? Ang layo nitong sa amin pero tsinatsaga mong pumunta rito. Hirap na ang asawa ko. Kung hindi mo babawiin ang ginawa mo sa kanya, mabuti pang pati ako gantihan mo na rin. Mas gusto kong sama-sama na lang kami. Yan ba ang gusto mo ha? Sige! Ang pusod ko! Ang sakit! Anong nangyayari sa'yo? Ang baby ko. Baka mawala. Teka lang, hihingi ako ng tulong. Dadalhin kita sa ospital. Bakit kasi dito ka pa inabutan eh? Dinala ko ni Aling Glo sa ospital. Binantayan din niya ako ng ilang oras. Naging maayos naman ang lagay namin na magiging anak ko. Binigyan ako ng vitamins at pampakapit ng doktor na tumingin sa akin. Marami din binawal sa akin na gawin ko. Lahat ng yun ay narinig ni Aling Glo. Salamat po, Aling Glo. Hindi niyo ako pinabayaan. Alam kong mabuti kayong tao. Matagal ko nang kinalimutan ang kaalaman ko sa pambabara. Pero dahil sa ginawa ng asawa at kaibigan niya, muli kong ginamit ang isang bagay na matagal ko nang ibinaon sa limot. Alam kong walang kasing sakit ang pagkawala ng anak niyo. Habang buhay yon dadali ng asawa ko. Alam kong naghihirap din ang kanyang kalooban. Nadagdagan pa ang bigat sa loob niya nang mawala ang partner at kaibigan niya. Alang-alang sa magiging anak niyo, babawiin ko na ang ginawa ko sa asawa mo. Talaga ba? Oo. Pag-uwi mo sa inyo, asahan mo magaling na ang asawa mo. Salamat, Aling Glo. Tatanawin ko utang na loob ang gagawin mo. Bago kami naghiwalay sa ospital, niyakap ko pa ng mahigpit si Aling Glo. Sa likod ng isipan ko, nangako ko na tutulong sa kanila. Hinintay ko lang ang ibang resulta ng test sa akin bago umuwi ng bahay. Nagulat pa ako nang biglang lumabas si Ricky ng bahay at sinalubong ako ng yakap. Magaling na ako, Paula. Binawi na ni Aling Glo ang sakit na ibinigay niya sa akin. Salamat sa Diyos. Sa kabila ng masamang nangyari kay Aling Glo, mas pinili pa rin niyang maging mabuti. Kundi dahil sa kanya, malamang nawala na ang baby natin. Siya ang nagdala sa akin sa ospital. Muntik na kasi akong makunan. Gusto ko ring humingi ng kapatawaran sa kanya at magpasalamat. Kailangan nating bumawi sa kanya at sa mga anak niya. Hindi mo man mabayaran ang nagawa mong kasalanan. Kahit sa mga bata na lang tayo bumawi. Gusto ko silang tulungan sa abot ng makakaya ko. Itutuwid ko rin ang lahat ng pagkakamali kong nagawa. Pangako yan. Ipinagtapat ni Ricky ang tunay na nangyari sa pagkamatay ng anak ni Aling Glo sa kanilang hepe. Maging ang mga katiwalian na ginawa nila ng partner niya. Dahil doon tinanggal sa trabaho ang asawa ko. Magkaganon man maluwag sa dibdib niyan tinanggap yun. Hindi naman makapaniwala si Aling Glo sa ginawang yun ni Ricky. Napaiyak na lamang siya. Kasalukuyan siyang nagtatrabaho kay Aling Salud bilang kasambahay. Siya na rin at mga anak niya ang nakatira sa bahay na inalisan namin ng asawa ko. Ginawa namin yun para mabigyan ng maayos na tirahan ng mag-iina. Labis din ang pasasalamat namin kay Aling Salud na nagbigay ng trabaho kay Aling Glo para hindi na niya kailangan magtinda sa bangketa kasama ang mga anak. Bumalik na rin kami sa probinsya ni Ricky. Balak naming magnegosyo gamit ang perang naipon namin. Mula nang nakaranas ng pambabarang ang asawa ko,
mas lalo siyang lumapit sa Panginoon. Wala rin kaming pinagkwentuhan ng mag-asawa sa totoong nangyari. May mga bagay kasi na hindi na kailangan pang ikwento sa iba. Sinabi lang namin na gusto namin ng simple at tahimik na buhay. Wakas,